Lahat ng kabataan ay may kanya-kanyang pangarap at gagawin nila ang lahat ng makakaya nila maabot lamang ito, lalo na kung para sa pamilya. At isa na nga sa pangarap na yon ay ang makapasa sa mga exams at makatapos ng kanilang pag-aaral. Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay nagsisimulang mangarap para sa pamilya at nagbibitaw tayo ng isang pangako na bibigyan sila ng mas maayos na buhay. Pero hanggang kailan nga ba tayo dapat na mangarap? Kailan tayo dapat magdesisyon na sumuko na lamang? At hanggang saan ang dapat nating isakripisyo mabigyan lang na magandang buhay ang ating pamilya? Isang magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at sa mga kastorya natin. Sa ilang taong ko nang pakikinig sa inyo ay ngayon lang talaga ako naglakas ng loob na ipadala itong sulat ko. Hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako o maiiyak sa oras na marinig ko na itong binabasa sa inyong programa. Dahil sa totoo lang ay nasasaktan pa rin ako sa tuwing bumabalik ang alaala ko sa bahaging ito ng nakaraan ko. Papa Dudut, may pagkasensitibo nga pala ang ibabahagi kong kwento sa araw na ito. Marami po talaga akong binago na pangalan, lugar o ibang impormasyon para na rin maprotektahan ang personal kong buhay at ng mga taong nakapaligid sa akin. Kaya naman itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marivic. 29 years old na ako, taga Cotabato. Ngayon ay nasa Japan ako at nagtatrabaho bilang housekeeping. Papa Dudut, isang mahirap na pamilya ang kinalakhan ko sa aming probinsya. 8 kasi kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Isang pedicab driver ang tatay ko at si nanay naman ay manikurista sa isang maliit na salon. Ang dalawang nakatatanda kong kapatid na may sarili ng pamilya, paminsan-minsan pa rin humihingi noon ng pera sa mga magulang ko. Kaya naman madalas talaga ay gipit kami sa bahay. Ang gusto nga ni tatay noon ay magtrabaho na ako pagkatapos ko ng 4th year high school. Marami naman daw akong pwedeng pasukan na trabaho kahit menor de edad pa ako. Pwede raw ako maging bantay ng tindahan, maglako ng gulay o maging manikurista kagaya ni nanay. Pero Papa Dudut, mataas po kasi ang pangarap ko para sa sarili ko at sa pamilya ko. At isa sa mga pangarap ko ay ang makapag-aral sa isang kilalang universidad at makapagtapos. Alam ko kasi na doon magsisimula na maabot ko ang iba ko pang mga pangarap. Kagaya na lamang ng pag-ahon kinatatay mula sa kahirapan. Kaya nga laking tuwa ko talaga nang makapasa ako at makakuha ng full scholarship sa isang university sa Maynila. Ang nasa isip ko noon ay unti-unti nang matutupad ang pangarap ko. Pero masyado pong mahigpit si tatay, Papa Dudut. Dahil nang ibalita ko sa kanila ni nanay ang tungkol sa scholarship na natanggap ko, ay nagalit kaagad siya at buong araw akong hindi kinausap. Kahit na anong lapit ko sa kanya ay pilit niya pa rin akong tinataboy. Binubulyawan hanggang sa iwasan. Pero hindi ako sumuko kaagad nang marinig ko na nagpapatimpla siya ng kape kay nanay ay ako nang nagkusang gumawa noon at inihatid sa kanya sa labas kung saan siya naglilinis ng kanyang pedicab. Nung una ay ayaw niya pa rin akong kausapin hanggang sa ako na mismo ang bumasag sa katahimikan na namamagitan sa amin dalawa. Tatay, galit pa rin po ba kayo sa akin? Pigil na mga luhang tanong ko. Wala naman akong dapat na ikagalit Nakapag-decide ka na nga, hindi ba? Hindi na kita mapipigilan kasi may sarili ka ng isip. Saka doon din naman pupunta yun Darating din ang araw na hindi ka na makikinig sa amin ng nanay mo. Nababaliwalain mo na ang lahat ng mga sasabihin namin sa iyo. Malungkot na sagot ni tatay. Hindi naman po sa ganun, tay. Para din naman po sa inyo itong gusto kong gawin. Para sa ating lahat dito sa pamilya.
Wala naman po akong pakialam kahit na paulit-ulit na dilis at kamatis ang ulam sa lamesa. Pero ayoko pong tumanda kayo na nagtatrabaho tapos dilis at kamatis pa rin ang ulam na nasa lamesa natin, ang sabi ko. Bakit nga kailangan mo pang lumayo? Kung gusto mo talagang mag-aral pwede naman dito lang sa probinsya natin. At igagapang ko talaga sa trabaho ang lahat ng magiging gastusin mo. Basta hindi lang tayo magkalayo-layo. Medyo naiiyak na rin na wika niya. Mas marami pong magandang opportunity sa Maynila, lalo na kapag nakapagtapos ako sa isang kilala at magandang university, tatay. Please naman, payagan niyo na po akong mag-aral sa Maynila. Hindi ko naman po talaga sisirain ng tiwala ninyo sa akin. Mag-aaral po ako ng mabuti. Mag-aaral po ako para sa inyo ni nanay at ng mga kapatid ko. Magtiwala po kayo sa akin kahit na konti lang, ang wika ko. May tiwala naman talaga ako sa iyo, Marivic Natatakot lang ako na mapahamak ka sa lugar na hindi ko kayang puntahan kaagad. Natatakot ako para sa iyo lalo na at wala naman tayong kahit na sinong kamag-anak sa Maynila. Nag-aalalang sabi niya. Kaya ko naman po ang sarili ko. Alam niyo naman po na nagmana ako sa inyo na matapang at malakas ang loob. Ang kailangan ko lang po ay buong pagtitiwala ninyo at dasal para sa pakikipagsapalaran ko sa Maynila, tugon ko. Ay sige na, pinapayagan na kita. Basta mag-iingat ka dun ha. At huwag kang basta-basta magtitiwala sa kahit na sinong tao lalo na sa mga lalaki. Ayoko magaya ka sa ibang kabataan dito sa probinsya natin. Umuwi silang galing Maynila na may dagdag pasanin sa kanilang mga magulang, ang sabi pa ni tatay. Opo tatay, pangako ko po na gagawin ko ang lahat para makapagtapos ako at mabigyan kayo ni nanay ng mas maayos na buhay. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot maswerte talaga ako sa mga magulang ko kasi kahit mahirap kami ay ginagawa pa rin nila ang lahat para maigapang ang aming pag-aaral hanggang high school. Alam ko naman kasi na hindi biro ang gastos para mapag-aral ng college ang isang anak. Kaya nga kahit tanggap ko na noon na hindi talaga ako kayang pag-aralin ni na tatay, ako na mismo ang gumagawa ng paraan para maipagpatuloy ko ang kolehiyo ko. Nang may dumating na representative sa school namin na mula sa isang kilalang university sa Maynila at inoferan kami ng scholarship ay kaagad ako nag-take ng mga exam at naipasa ko ang lahat ng iyon. Inasikaso ko na kaagad noon ng ibang papeles. Kahit na hindi pa ako sigurado kung papayagan ako ni na tatay na mag-aral sa malayo. Naniniwala kasi ako papadudot na kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral sa isang kilalang university sa Maynila, mas maganda ang trabaho na pwede kong pasukan. Mabuti na lang talaga at pumayag pa rin si tatay na makapag-aral ako sa Maynila. Nakukuha ko naman ang point niya na ayaw niya lang na magkalayo-layo kaming pamilya. Na hanggat kaya niya kaming buhayin ay mananatili kaming buo at magkakasama. Kaya alam ko rin na sumasama ang loob niya sa pag-aasawa kaagad ng dalawang ate ko. Pero syempre tinanggap niya na lang ang lahat dahil may anak na ang mga ito. Mabait naman kasi si tatay, masyado lang siyang sentimental at masyado niya kaming mahal na pamilya niya. Nang makaluwas ako ng Maynila, papadudot ay tumira ako sa isang luma at mumurahing dormitoryo kasama ang ilan ding estudyanteng babae. Nag-working student din ako kasi maliit lang talaga ang pera na kayang ipadala sa akin ni na tatay na pantulong sa pag-aaral ko. At napagtagumpayan ko naman ang unang 2 taon na pag-aaral ko sa kolehiyo. Nang nasa 3rd year na ako ay nagkaroon ako ng professor na napansin kong iba ang mga tingin na ginagawa sa akin, papadudot. Ang akala ko ay ako lamang ang nakakapansin noon pero sinabi sa akin ng kaibigan ko na si Alicia na parang may gusto raw sa akin ng professor namin na si Sir Paul. Hindi ko na lang ginawang big deal hanggang isang araw
ay nakishare siya sa akin ng table sa loob ng kantin. Hindi ba taga Cotabato ka, Marivic? Naalala ko lang kasi na nakikita ko doon sa pinasagutan kong form sa inyo ng mga kaklase mo, ang wika ni Sir Paul. Opo, doon po ako pinanganak at lumaki. Pati po ang mga magulang ko ay sa Cotabato rin po pinanganak. Tugon ko. I see. Matanong ko lang, may boyfriend ka na ba, Marivic? Diretsong tanong niya. Wala pa po. Medyo naiilang naman na sagot ko. Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman dito sa Maynila maraming lalaking manluloko. Pero nagka-boyfriend ka na ba kahit na isang beses lang? Muling tanong niya. Hindi pa po, Sir Paul. Mahigpit din po kasi ang mga magulang ko. Saka ayaw ko rin po kasi seryoso talaga ako sa pag-aaral ko. Tugon ko. Kaya naman pala ang usal niya. Kaya naman po pala ano po? Nagtatakang tanong ko. Kaya naman pala sariwang-sariwa ka pa. Hindi kagaya ng ibang estudyante dito. Halos pabulong na sagot niya. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko noon at sobrang pagkailang kaya kaagad na akong nagpaalam sa kanya na aalis na. Sinabi ko na lamang na may kailangan pa akong gawin sa library kasama ang ibang kaklase ko. Papadudot si Sir Paul po ay isa sa mga professor ko sa aking 2 major subject. May katandaan na rin po siya at siguro ay nasa 40 years old na. Payat siya, medyo maitim at magkapatong ang 2 ngipin niya sa harapan. Ang totoo po niyan, Papadudot. Napansin ko na rin talaga ang mga bagay na sinasabi ng kaklase ko na si Alicia. Ang mga kakaibang tingin at ngiti na ginagawa sa akin ni Sir Paul noon. Palagi niya akong tinatawag sa recitation which is okay lang naman sa akin dahil palagi niya rin akong pinupuri. May oras din na minsan ay nag-quiz kami sa subject niya. At nang umikot siya sa buong classroom ay pasimple niyang hinawakan ang balikat ko at marahan na pinisil. Napapalunok na lamang ako ng laway noon kasunod ng mabilis na pagtibok ng puso ko. Hindi dahil sa exam kundi dahil sa ginagawa niyang mali sa akin. Oo, Papadudot. Alam ko na may mali talaga sa ginagawa ni Sir Paul sa akin ng panahon na yon. Papadudot, kahit nga alam ko na may mali talaga sa ginagawa ni Sir Paul sa akin ay wala akong ibang pinagsabihan ng tungkol sa bagay na yon. Pati na rin ang nangyari na pag-uusap namin sa kantin ay hindi ko ikinuwento kanino man o kahit pa sa kaibigan kong si Alicia. Hanggat maaari kasi ayoko nang bigyan ng mali siya ang nangyayari o mga pasimple niyang ginagawa sa akin noon. Mas matatahimik siguro ang lahat sa akin kapag sinolo ko na lamang ang mga napapansin ko. Yun naman kasi talaga ang gusto ko, Papadudot, ang magkaroon ng tahimik na pag-aaral sa university. Gusto ko makapagtapos para matupad ko na ang pangarap ko para sa mga magulang ko. Ayoko ng gulo sa kahit na sinong estudyante o mas lalo na sa mga professor na kilala ko. Ayoko pong magkaroon ng iskandalo na pwedeng maging dahilan para hindi ako makapagtapos ng kolehiyo. Ang nasa isipan ko lang talaga noon ay gagawin ko ang lahat para maiahon ko sa hirap ng buhay ang pamilya ko. At mangyayari ang lahat ng yon kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Sir, ano po yung gusto ninyong sabihin tungkol sa essay na pinasa ko? Tanong ko. Tapos na ang klase namin at pinaiwan niya ako sa classroom dahil kailangan niya raw akong makausap tungkol sa essay na sinulat ko. Ang totoo ay hindi lang tungkol sa essay. Napansin ko kasi na parang out of focus ka nitong mga nakaraang araw sa mga klase ko. May problema ka ba? Patanong na sagot niya. Wala naman po, tugon ko. Wala bakit ang pangit ang pagkakasulat mo sa essay na pinasa mo para sa midterm ninyo? Mababaw at walang kalatoy-latoy. Parang binasta mo na lang ang essay na ito para lang may maipasa ka. Baka sa boses niya ang pagkadismaya. Sir, pasensya na po. Baka nga po na out of focus lang ako dahil sa part-time job ko, ang wika ko.
Hindi porke working student ka pabayaan mo na ang pag-aaral mo. Tandaan mo na academic scholar ka pa naman at mahihila ang final grade mo sa magiging score mo sa midterm natin na ito. Ang sabi pa niya. Pasensya na po talaga sir, babawi na lang po ako sa final exam, ang turan ko. Hindi mo na kailangan gawin yun dahil may ibang paraan para makapasa ka. Ang sabi ni Sir Paul. Ano pong ibig ninyong sabihin? Medyo kinakabahang tanong ko. Oh come on Marivic, huwag ka ngang painosente dyan. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Ganito na lang ha. Since may number ka naman sa akin, tatawagan na lang kita mamayang gabi. Tanging nasabi na lamang niya. Papadudot kinagabihan ng araw na yon at pagka-out ko sa part-time job ko ay may nakita kong ilang missed call sa cellphone ko. Hindi nakasave ang number na yon kaya tinext ko siya ng huyo. Pero wala po akong natanggap na reply o tawag ulit mula sa kanya. Nakauwi na ako noon sa boarding house at handa na sanang matulog nang mag-ring ang cellphone ko. Tumatawag na naman ang unregistered number na wala na rin sana akong planong sagutin pa. Pero hindi siya tumigil sa pagtawag. Kaya naman sa pangatlong tawag niya ay sinagot ko na yon at doon ko nalaman na number pala yon ni Sir Paul. Medyo nagulat pa ako dahil hindi yon ang number na nakasave sa akin na ibinigay niya sa aming mga estudyante. Pagkatapos niyang magpakilala ay kinumusta niya ako papadudot. Kahit mag-uusap lang kami sa umaga na yon, ang kumustahan na nauwi sa kwentuhan dahil marami siyang tinanong sa akin na kung ano-anong bagay na tungkol sa buhay ko. Saan daw ba ako nakapagtapos ng high school? Ilan kaming magkakapatid? Anong trabaho ng mga magulang ko at pati na ang napaka-personal na bagay tungkol sa akin. Tinanong niya kung virgin pa ba ako papadudot. Hindi ko nasagot ang tanong niya dahil sobrang naiilang na talaga ako. Nagpaalam na ako at sinabi ko na gusto ko nang magpahinga dahil malalim na rin ang gabi. At pagod ako mula sa aking part-time job. Pumayag naman siya pero sinabi niya sa akin na tatawag ulit siya kinabukasan dahil gusto niya pa akong mas makilala. Hindi yon ang una at huling gabi na magkausap kami papadudot. Nasundan pa yon ng ilang beses hanggang sa mapilit niya na akong pumayag na sumama sa kanya na lumabas kapalit ng pagpasa ko sa klase niya. Kakain lang daw kami sa restaurant at magkwekwentuhan dahil gusto niya pangaraw ako na mas makilala. Yun lang daw ang gagawin namin at wala nang iba pa papadudot. Pero nang linggo ng gabi na sumama ako sa kanya, hindi kami sa isang restaurant pumunta. Sa isang madilim na lugar na hindi ako sigurado kung saan habang pareho kaming nasa loob pa rin ng kotse. Nagkukwento noon si Sir Paul ng tungkol sa buhay niya na hindi naman ako interesado. Pero pilit kong ipinapakita na nakikinig ako. At dahil nga sa kinakabahan ako sa pwede niyang gawin na masama sa akin ang mga oras na yon ay binuksan ko ang video recording ng cellphone ko habang nasa loob ito ng maliit na bag na dala ko. Hindi nga ako nagkamali sa mga hinala ko papadudot dahil sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay bigla na lamang niya akong siniil ng halik na kaagad ko namang pinigilan. Pilit ako nagpumiglas hanggang sa makababa ako ng kotse niya. Bago pa man ako makatakbo palayo ay nahablot na niya ang buhok ko pero nagawa akong makawala nang kagating ko ang braso niya. Sige, subukan mo pa ulit na hawakan ako. Kakala talaga sa buong university tong kababuyan na gusto mong gawin sa akin. Pagbabanta ko habang nakatapat sa kanya ang hawak kong cellphone. Marivic, ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Huwag mong itutok yan sa mukha ko. Ang utos niya sa akin. Hindi, dahil ilalabas ko talaga ang baho mo Sir Paul. Naiiyak sa galit na wika ko. Pero nang muling makalapit sa akin si Sir Paul ay pilit niyang kinuha mula sa kamay ko ang cellphone ko. Hindi ko yung binitawan pero masyado siyang malakas. Hanggang sa maagaw na niya ang cellphone at kaagad niyang malakas na ibinato sa sahig na sementado kasunod ang pag-apak ng ilang beses doon. Hanggang sa halos madurog na ngayon. Sir please tama na po.
Huwag niyo pong sirain ang cellphone ko. Naiiyak na pakiusap ko. Hindi masisira ng cellphone na ito ang pangalan ko. At ikaw, lintik ka na babae ka. Subukan mong gumawa ng skandalo sa university natin, hindi lang ito ang matitikman mo. Tandaan mo yan. Pweh! Sigaw niya sa akin kasunod ang pagdura sa mukha ko. Papa Dudut, kahit na hindi ko pa dinadala sa paggawaan ng cellphone ko na ilang ulit pinag-aapakan ni Sir Paul, alam ko na imposible nang maayos pa yon. Sirang-sira kas talaga ang itsura, lalo na ang pinaka-importanting bagay na parte noon, ang memory card na pwedeng maging katibayan ko sa kababuyan na gustong gawin sa akin ni Sir Paul. Halos nagkapira-piraso na yon sa maliit na parte. Sigurado ako na tuluyan nang nawala ang maliit kong pag-asa na mabigyan ng katarungan ang ginawa niya sa akin ng gabi na yon. Nilagay ko pa rin ang lahat ng sira-sirang parte ng cellphone ko sa loob ng bag ko, Papa Dudut. Pinunasan ko ang mukha ko na basa ng mga luha at ng mabahong laway ni Sir Paul bago ako nagsimulang maglakad. Hindi ko talaga alam kung nasaang parte ako ng Maynila ng mga oras na yon at hindi ko na rin matandaan kung paano pa ako nakauwi ng dormitoryo. Basta na makapasok ako sa banyo ay halos manakit ang balat ko sa sobrang pagsabon at pagkuskos na ginawa ko dito. Para kasing naamoy ko pa rin noon ang mabahong laway ni Sir Paul sa balat ko. Siguro nga'y hindi niya nagawa ang lahat ng gusto niya sa akin ng gabi na yon. Pero pakiramdam ko talaga ay nagawa niyang babuyin ang katawan ko at ang buong pagkatao ko, Papa Dudut. Papa Dudut, kinabukasan ay dinala ko sa repair shop ang cellphone ko. Nagbabaka sakali ako na magawan pa ito ng paraan kahit yung memory card man lamang. Pero kagaya ng inaasahan ko ay sinabi nila na imposible nang magawa pa yon o kahit nang ma-recover man lang ang files ng cellphone ko. Yun ang mas lalong nakapanlumo sa akin dahil kumapit pa talaga ako sa napakaliit na pag-asang mabunyag ko ang bahon ng pagkatao ni Sir Paul. Pag-asa na tuluyan na ring nagkapira-piraso at naglaho ng mga oras na yon. Nag-decide na lamang din ako na muling itago ang ginawa sa akin ni Sir Paul, Papa Dudut. Ayoko talaga ng gulo o iskandalo sa loob ng university kaya pilit ko na lamang na kinimkim ang lahat sa sarili ko. Kahit literal na gabi-gabi akong tahimik na umiiyak sa higaan ko. At hindi makapag-concentrate sa pag-aaral ko at ilang araw din akong walang focus sa part-time job ko at palagi na lamang nakatulala. Pagkatulala ko na bigla na lamang mauuwi sa pag-iyak. Hanggang sa ilang araw na rin akong hindi nakakapasok noon sa part-time job ko. Mabuti na lamang at pinahiram ako ni Alicia ng extra niyang cellphone na naging daan para matawagan ko sina tatay sa probinsya. Kumusta ka na ba dyan? Kumakain ka ba ng marami? Nakakatulog ka ba ng maayos? O baka naman palagi mong pinapagod ang katawan mo sa trabaho at pag-aaral mo, ha? Sunod-sunod na tanong ni tatay nang sabihin kong nawala ang cellphone ko. Kaya ilang araw din akong hindi nakatawag sa kanila. Maayos naman po ako dito. Kayo po nila nanay, kumusta po kayo dyan? Tanong ko. Maayos naman kami dito, Marivic. Pero miss ka na namin. Malungkot na wika ni tatay. Ako rin po, miss na miss ko na rin po kayo. Pigil ang mga luhang tugon ko. Umiiyak ka ba, anak? May problema ka ba, Marivic? May gusto ka bang sabihin kay tatay? Nag-aalalang tanong niya. Wala po, ayos lang po talaga ako pero tay, kung sakali man na hindi ko matupad ang pangako ko na makapagtapos ng pag-aaral, sorry po ha. Sorry po kasi naglakas loob po ako na umalis dyan sa atin. Naiiyak na tugon ko. Marivic, hindi mo naman kailangan mag-sorry dahil wala kang kasalanan. Hindi kasalanang mangarap ng mataas kahit nasa mahirap na pamumuhay pa tayo. Basta kung nalulungkot ka na dyan at kung nahihirapan ka na ay umuwi ka na lang dito sa atin at magsama-sama tayong buong pamilya sa hirap man o sa ginhawa. Ang wika ni tatay na naiiyak na rin, Papa Dudut.
Opo tatay, uuwi po ako kapag hindi ko na talaga kaya. Pero pangako ko po sa inyo na hindi po ako susuko. Gagawin ko po ang lahat para maiahon kayo ni nanay mula sa hirap. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal ko po kayo ni nanay at ng mga kapatid ko. Sagot ko naman sa kanya. Papa Dudut, hindi ko na po napigilan ang sarili ko na maiyak na mga oras na yon. Napakabigat po ng nararamdaman ko noon na para bang sasabog na anumang oras ang puso ko sa sobrang sakit nito. Pinigilan ko na lamang po ang sarili ko na mapahagulhol habang kausap si tatay dahil ayoko rin po na sobrang mag-alala siya sa akin. At paulit-ulit ko lang na sinasabi sa kanya na nami-miss ko lang sila ni nanay at ng mga kapatid ko. Kaya naiiyak ako habang kausap siya. Kagaya ng pangako ko kay tatay ay hindi ako sumuko ng panahon na yon, Papa Dudut. Kahit na hirap talaga ako physically, emotionally at mas lalo na mentally, ay pinilit ko pa rin na magpakatatag at muling mag-focus sa part-time job ko at sa pag-aaral ko. Wala din na mangyari ang halos pangmumulestya sa akin ni Sir Paul ay hindi na kami muli pang nag-usap. Pwera na lamang kung may kinalaman talaga sa klase niya. Palagi na ring iwas ang seryosong mga tingin niya sa akin. At sa totoo lang ay kinakabahan ako sa mga ganong kilos niya. May kaba sa dibdib ko na para bang anumang oras ay may mangyayari na hindi maganda sa university. Pero ganun pa man ay kinumbinsi ko na lamang ang sarili ko na gagawin ko ang lahat para matapos ko ang pag-aaral ko at masimulan ko na ang lahat ng plano ko kina nanay at kay tatay. Pero Papa Dudut, dumating po ang araw na kinakatakutan ko. Dahil nang lumabas na ang aming final grade sa iba't ibang subject ay nalaman ko na binagsak ako ni Sir Paul. Kaya hindi ko na napigilan ang sugurin siya sa may labas ng university. Kaagad niya naman akong hinila sa hindi mataong lugar at doon niya ako kinumpronta. Gusto ko lang naman makapag-aral ng maayos at makapagtapos. Huwag ka naman sana maging unfair sa akin. Alam mo na dahil sa ginawa mong pagbabagsak sa akin, mawawala sa akin ang scholarship ko. Maging makatao naman po sana kayo sa akin. Pigil ang mga luhang wika ko. Baka nakakalimutan mo na binigyan kita ng chance para maipasa mo ang subject ko. At kung hindi makatawang ginawa ko sa eskwelahan na to para sa iyo, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka nababagay dito. Actually, hindi ka naman talaga bagay dito nung una pa lang. Dahil mahirap ka lang. Kaya wag mo nang ipagsiksikan ang sarili mo dito. Dahil umaalingasaw na ang baho mo bilang isang estudyanteng galing sa isang squatters area. Sigaw niya. Napakawalang hiya mo talaga. Isusumbong kita. Isusumbong kita sa dean at sa iba pang professor dito sa university. Ilalabas ko ang lahat ng baho mong hayop ka. Pagbabanta ko sa kanya. E di isumbong mo. Pero ano bang ipapakita mong katibayan sa kanila? Wala. Kaya mas paniniwalaan nila ang isang matalino, mayaman at ginagalang na guro na kagaya ko kesa sa isang estudyanteng nakatira sa squatters area. Nakangising tugon niya. Doon ako unti-unting nawala ng pag-asa at tuluyan ng naiyak. Sir, please, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Kailangan ko po talaga ang scholarship na ito para makapagtapos ako. Kailangan ko po ng pasadong grade mula sa inyo. Hindi po pwedeng mawala sa akin ang scholarship ko. Pakiusap ko sa kanya. Marunong ka naman pala magmakaawa eh. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. Alam mo naman kung ano ang kailangan mong gawin para makapasa ka, hindi ba? Nakangising wika niya. Hindi ko ibebenta ang katawan ko lalo na sa isang hayop na kagaya nyo. Sigaw ko na hindi na napigilan ang pagsampal sa kanya. Doon na mas nagalit si Sir Paul at marahas na sinabunutan ng buhok ko. Ito ang tandaan mo ha. Kahit kailan, hindi ka makakabangon sa putikan. Hindi ka makakaahon sa hirap dahil habang buhay kayong magiging mahirap ng pamilya mo at subukan mo pang guluhin ako. Mas lalo pa kitang ibabaon sa putik ng kahirapan. Ikaw kasama ng buong pamilya mo.
Sigaw niya sa akin. Papa Dudut, wala na po akong nakita na kahit na anong pag-asa noon para makuha ang katarungan sa ginawa sa akin ni Sir Paul. Lahat ng katibayan ay sinigurado niyang burado para manatiling malinis ang pangalan niya sa buong university. Kaya tuluyan na po akong sumuko na mabigyan ng hustisya ang ginawa niya sa akin. At dahil nga po sa bagsak na final grade ko kay Sir Paul ay tuluyan nang nawala sa akin ang scholarship ko, Papa Dudut. Dahilan yon para mawalan ako ng gana na magpatuloy sa pag-aaral. Huminto na lamang ako noon. Hindi ako umuwi sa probinsya namin at sa ilang taon ko sa Maynila ay marami po ako naging iba't ibang trabaho. Hanggang sa makapag-abroad na nga po ako at magtrabaho bilang housekeeping. Maganda ang takbo ng trabaho ko dito sa Japan, lalo na sa salary rate ko. Kaya nga kahit malungkot talaga dahil maraming taon na akong nalalayo sa pamilya ko ay ayos lang kasi naibibigay ko naman sa kanila ang mga pangangailangan nila. At sa ilang taon na pagtatrabaho ko dito ay naipaayos ko na ang bahay namin sa Cotabato. May negosyong bigasan na rin sina tatay para hindi na sila magtrabaho pa ni nanay. At nag-aral na rin sa magandang eskwelahan ng mga kapatid ko. Masasabi ko po talaga, Papa Dudut, na nakagagaan na sa buhay ang pamilya ko sa ngayon. Pero kahit natupad ko na ang pangarap ko na mabigyan ng maayos na pamumuhay ang pamilya ko ay alam kong may kulang pa rin. Mas magiging maayos sana ang lahat at hindi ko na kailangan pang lumayo sa kanila kung nakapagtapos ako ng kolehiyo. Papa Dudut, 2 taon ang nakakaraan nang magka-video call kami ng dati kong kaklase na si Alicia. At nang magkumustahan kami tungkol sa mga naging dati naming kaklase at professor ay naikwento niya sa akin ang nangyari kay Sir Paul. Naaksidente daw ito sa minamaneho niyang kotse at naputulan pa ng mga paa. May kasama daw itong babae na estudyante na namatay sa aksidente kaya nagdemanda ang mga magulang nito. Kay Alicia ko rin nalaman na pagkatapos ng 2 taon ng paglilitis sa kaso ni Sir Paul ay natanggalan na rin siya ng lisensya sa kanyang pagtuturo. Napatunayan din kasi na may relasyon sila ng estudyanteng namatay. Nang dahil doon ay hiniwalayan na rin siya ng kanyang asawa at tuluyan na nga siyang nakulong. Habang naririnig ko ang kwento na yon mula kay Alicia ay nagpipigil talaga ako na maiyak at mapangiti. Dahil naramdaman ko na bumalik na kay Sir Paul ang kahayupan na ginawa niya sa akin. Siguro nga, Papa Dudut, ay hindi talaga napagsamantalahan ni Sir Paul ang katawan ko noong nasa kolehiyo pa ako. Pero alam ko sa sarili ko na ang ginawa niya sa akin ay masasabi kong parte ng sexual harassment. Dahil magpahanggang sa ngayon ay dala ko pa rin ang trauma ng kahayupan na ginawa niya sa akin. Trauma na siguro ay habang buhay ko nang dadalhin sa sarili ko. Mahigit 10 taon nang nakalipas pero magpahanggang sa ngayon ay meron pa rin parte ng sarili ko na nagsisisi, Papa Dudut, dahil hindi ko man lang nagawa na subukang lumaban sa kahayupan ni Sir Paul. Hindi ko man lang sinubukan na bigyan ng katarungan ng sarili ko. Hinayaan ko na magpatalo ako sa takot noon kaya muling nagawa ni Sir Paul ang pamumulestya sa ibang batang babae. Ganon pa man ay naging dahilan naman ang mabigat na kwento ko na ito para makapagpadala ako ng sulat sa inyong programa at makapag-iwan ng munting mensahe. Na sana sa lahat ng mga naging biktima ng sexual harassment and grooming ay huwag tayong magpatalo sa takot. Dahil karapatan natin na lumaban at kunin ang katarungan na para sa atin. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng chance na may bahagi ko ang kwento ko at dasal ko ang sana'y humaba pa ang taon para sa inyong channel ang patuloy na pagdami ng inyong mga subscribers dahil isa kayo sa mga daan para maibahagi namin ang kwento namin na gusto namin magbigay aral at inspirasyon sa ating mga kastorya. Lubos na gumagalang, Marivic. Marami tayong kayang isakripisyo para maabot ang pangarap natin. Pero sana'y matuto tayong maging matatag gagaya ng ating letter sender na si Marivic. Mas pinili niya ang kanyang dignidad kaysa mapagsamantalahan ang kanyang kahinaan. At kahit na hindi niya natuloy na maabot ang pangarap niya,
na makapagtapos ay naging matagumpay pa rin siya sa kanyang buhay sa ibang paraan. At hindi man niya nakuha ang katarungan para sa kanyang sarili, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan para maparusahan ang mga taong nagkaroon ng napakalaking pagkakasala sa kanya. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.